Kanina pa ako dito sa mini farm natin mga ka-farmers. Tapos na ako lahat magpakain, magbigay ng vitamins, tubig. Nandito ako sa ating may pinaka-stock room. Busy tayo sa pagre-refill ng lupa at saka diniligang ko na rin. Meron tayong seedling ng red lady papaya. So ayan yung ating mga natapos na. Ayan o. Nag-refill tayo ng lupa para mataba yung ating seedling. Nandun pa. Ayan. Ito. Nakita nyo naman sa una nating video kung gaano kalaki yung papaya na ito. Galing pala ng Malaysia ang seedling nito. Ang may-ari dito, nakwento sa akin ng nagbabantay doon, is isa ring OFW. Ang sabi daw sa kanila, hindi daw mabubuhay yung seeds kung hindi yung original na bibilihin doon sa Malaysia. Sinubukan na nagbabantay kung mabubuhay ba o hindi. Nabuhay daw. At ang resulta, mas malaki pa daw ang bunga ng kanyang mga tanim. Ibig sabihin, yung kanyang amo, ayaw lang na makapag-kumpetensya sila. Dahil grabe, yung isang papaya na umaabot ng 3 kilo. Ang laki. Nalagyan ko ng refill yung lupa. Dahil katulad nito, yan medyo baka mahulog or bumagsak dahil yung ugat nakikita na. Napakataba ng lupa na ito dahil kumuha talaga ako doon sa mga nasunog, yung mga lupang pinaghaluhalo natin ng mga nakita natin na mataba. Ano ba yung ating dapat pag-usapan mga ka-farmers? Ito, pag-usapan natin yung pasahod sa dito sa mini farm. Bawat farm may kanya-kanyang pasahod strategy sa pagpapasahod. Maraming nagtatanong dito tungkol sa pasahod nung ating mga naging trabahante. Pinakauna doon sa aking kapatid. Sa aking kapatid, ang sahod doon is 7,000 sa isang buwan. Pero libre yun lahat mga ka-farmers. Kakain na lang siya. Palaging mayroong nakahanda na pagkain kasi kung anong kinakain namin, yun din yung kanyang pagkain. Tapos, minsan alternate, ngayon bibigyan ko ng 50, 100, depende kung nakakaluwag-luwag. Yung mga pera na yun na ating binibigay ay hindi po yun nakakwenta. Kumbaga, pang ano lang yun, pang bili ng kung ano-ano niyang gusto. Tapos pagdating naman sa snack, bawat punta ko dito, araw-araw naman ako pumupunta, palagi ako may dalang snack. Iwan ko lang kung sa halaga na yun ay maliit na sahod. Parang maliit kung tutuusin natin. Pero libre lahat gasolina sa akin, mayroon pa akong inisyu na TMX na motor. Lahat yung gasolina sa akin yung mga farmers. Tapos mayroong tindahan dyan sa taas. Pag mayroon siyang kailangan, uutang lang siya at ako ang magbabayad. Kaso, yun nga, parang ayaw ng aking kapatid dito kasi nabuboring siguro dahil mag-isa lang siya dito. Ang sabi ko nga sa kanya, kung mag-aasawa ka, dyan kayo tumira. Mayroon ng kuryente, mayroong tubig, may bahay na, maganda naman yung bahay. Pero ayaw niya kasi hindi pa siguro siya nakaka-experience ng yung city, yung maraming tao. Sinabihan ko siya na dito maganda na yan, may sahod ka pa, tapos yung sahod mo, ibilin mo ng alaga. Sabi ko, habang nagbabantay ka ng aking mga alaga, mag-alaga ka rin. Yung sahod mo, kumpleto naman yon, walang bawas dahil libre naman lahat. Ibili mo ng baboy or manok, paramihin mo rin para meron ka rin.
Pero ayaw niya talaga. Wala sa puso niya yung pagpa-farming. Tapos umalis. Lahat yun, mga kaparmers. Minsan, every week, tinitingnan ko yung utang niya kung magkano. Minsan 200, 300. Kung ano-ano na mga kailangan niya. So, iwan ko lang kung napakaliit yung 7,000 na yon. Kasi hinahamon ko ng minimum. Sabi ko, ano gusto mo minimum? But walang libre. 400 plus yung minimum dito sa Leyte. Walang libre. Lahat sa'yo. Pera na lang dito sa pagtira sa bahay. Ayaw niya rin. So, ang nangyari, dahil di ko alam kung meron siyang sariling problema, umalis. Ayun, nandun ngayon sa Kalamba. Nandun sa first casing ko. Pumasok sa, yung mga nagbebenta ng gulay. Kasi yung first casing ko is nagbebenta ng gulay. Yun ang kanyang hanap buhay. Doon sa Kalamba, Laguna. Sinabihan ko na yun sa una, kung gusto mo talaga ng totoong buhay, kung seryoso ka talaga, mas maganda dito sa farm na ito dahil libre lahat, mayroon ka pang sahod, tapos magtatanim ka dyan, kung ano itatanim mo, ako pang maghahanap ng buyer. Kung hihingi man ako, pakunti-kunti lang yon. Kaso parang ayaw niya, so hinayaan ko na lang. Kasunod, si Rijan, yung ating napakasipag. Ito, wala ho akong tinatakpan kahit kapatid ko. Yung aking kasing kapatid, yung style nun, kung ano lang yung trabaho niya, yung pagpapakain ng manok, yun lang yun talaga. Hindi yun gagalaw hanggat hindi ako uuna. Kahit nagkakalat, mga plastic, kung ano-ano na kailangan ayusin, wala. Talagang may pagkatamad. Kulang pa sa experience, mga kaparmers. Minsan stress lang ako. Sabi ko, okay, mas mainam na mag-isa ko dito. Ayan, umalis. Pagkatapos, si Rejan. Hindi. Sinabihan ko yung kapatid ko, kung gusto mong bumalik ka dito. So, nandun ngayon sa Calamba, Laguna. Mas pinili niya yung gigising ng sobrang aga, magbubuhat ng mga gulay. Ayun. Marami nga lang taong nakikita. May mga chicks na palakad-lakad. Baka yun ang gusto niya. Tapos, pangalawa, si Rejan. Ayun, bilib ako sa batang yun. Grabe, napakasipag, mga kaparmers. Ang offer ko nyon is 6,000 lang muna. Dahil simula. Ang plano ko sana yun, tataasan ko. Kaso hindi na umabot dahil ilang buwan lang siya. Dahil ang kanyang reason, makikita nyo naman sa aming vlog, sa aming video na ginawa, na yung kanyang auntie ay nag-finance para sa kanilang farm. Bago pa siya pumasok dito, ay mayroon na talaga siyang 45 days na inaalagaan. Kaso dumating yung kanyang kuya, so ang nag-alaga yung kuya niya. Tapos siya nagpakumbaba, umalis, nagtrabaho dito sa akin. Tapos ilang month, nagsawa yung kuya niya, umalis din, kinuha ng tita niya doon sa Calamba. Tapos nung umalis ang kanyang kuya, walang magbabantay sa kanyang alaga. Umuwi yun palagi si Rejan. Every week mayroon yung day off, mga kaparmas. Palaging umuwi, nagpapaalam, magkakatay sila, walang magbabantay. Sabi ko, walang problema, naiintindihan ko naman yan. Mabait at batang yan. Kasi kung nakikita ko na masipag naman talaga, kung anong request ng tao, pinagbibigyan ko. Kasi masipag naman. Yun yala, dumating yung panahon na wala na daw magbabantay kasi umalis na yung kuya niya. So wala tayong magagawa. Ngayon, mga kaparmers, naghahanap ako. Meron akong mga sinabihan dito sa atin. Yun lang yung offer ko, mga kaparmers. 6,000 to 7,000 yung ang offer ko. Maliit, mga kaparmers. Kasi ang trabaho lang naman dito ay magpapakain ka ng alaga. Ang hinahanap ko kasi na tao ay yung deserving. Hindi yung
sahod lang yung gusto niyang makuha. Ang ibig kong sabihin, magbabantay siya ng aking alaga at sa ganon, papaunlarin niya, i-improve niya lahat dito. Magtatanim siya at yung itinanim na yon, kung mayroon siyang gulay, sabi ko, ako pang maghanap ng buyer. Kung hihingi man ako, pakunti-kunti lang. Yung kanyang pinagpaguran na tinanim, sa kanya mapupunta yung kita. So wala pang umaano ngayon, wala pang pumapasok. Darating na lang yun. Kasi ang hinahanap ko ay tamang tao. Ayaw ko ng arawan, mga kaparmers. Kasi, pag arawan yan mga kaparmers, wala naman ako palagi dito, nandun ako sa flower shop. Umaga at hapon lang ako pumupunta. Pagka bigay yan ng pagkain, pag ako nagpakain yan, 30 minutes to 40 minutes lang, tapos na. Yun lang ang trabaho. Tapos walang gagawin mga kaparmers. So logi tayo. Kita nyo naman, medyo hindi pa ganun karami yung ating mga alaga. Kailangan meron tayong sistema. Tamang tao ang aking hinahanap. Parang yung pagtatrabaho na parang iniisip niya yung return din ng amo. Hindi lang iniisip ng isang trabahante yung kanyang sarili lang na pag natapos ako magpakain, ayos na to. Ang importante makasahod ako ng pagkatapos ng buwan. So ganun ang aking sistema mga kaparmers. Bawat tao kasi may kanya-kanyang diskarte. Kaya mga kaparmers, magkano ba yung mga pasahod niyo sa yung mga nagbabantay? Alam kong maliit yan mga kaparmers yung 7,000, pero lahat naman libre. Lahat, pagkain. Kung anong kinakain namin, anong meron sa ref, kunin mo, basta may pagkain dyan, kumain ka. Ngayon, sinubukan ko, wala mo ng trabahante, pero darating talaga ang panahon, pag sobra na tayong busy sa flower shop, meron talagang panahon na kukuha ko. Pero ngayon, ang ginawa ko, yung isasahod ko na 6,000 o 7,000, hindi lang kasi yun ang nagagastos ko. Umabot pa yun ng 10,000 dahil sa, siyempre, bibigay ka ng gasolina, bibigay ka ng allowance, yung mga pa 50-50 at 100-100, wala naman yung bilang. Kung nabibigay ko noon, end of the month, kung magkano ang ating pinag-usapan na sahod, ganun pa rin yung aking ibinibigay na sahod. Hindi ko yung binabawas para masaya yung tauhan natin. Kumbaga, para sa akin, okay na yung 7,000 o 6,000. Dahil nga, magtrabaho ka sa city mga ka-farmers, believe me if I'm wrong. Kahit yung sahod mo ay 15,000 to 20,000, malabo kang makaipon. Kasi, lahat doon binibili. Walang libre. Subok ko na yan mga ka-farmers. Ilang taon ako sa city sa pagtatrabaho. Samantala dito, libre lahat. Depende na lang sa tauhan natin kung ano yung kanyang mga gastusan. Makakaipon ka talaga. Kahit sabi ko yung 5,000 ipon, yung sobra gastos, nabibigay naman ako ng pakunti-kunting allowance. Kung hindi ka magastos sa tao, talagang masinop ka sa pagtitipid, ay makakaipon ka. Ang gusto ko sana ay tulungan. Ito ang hinahati ko yan. Pag tatlo, bata pa lang, tinatanggal ko na yan para pagdating ng panahon na ililipat na natin doon sa pagtataniman ay hindi mahirap. Medyo mahirap po kumuha ng tamang tao. Napakahirap talaga magsimula sa mini farm. Kaya kung kayo ay nagpaplanong magtayo ng farm, magsimula, mas maganda hindi arawan. Kasi ang style ko mga ka-farmers ay hindi ganong kalaking sahod, pero nagbibigay ako ng kung ano-ano. Yung kapatid Juga, ang usapan lang namin ay 3,000. Sabi niya pa nga, kahit walang sahod, walang problema, basta may pagkain. Pero ayaw ko ng ganon.
3,000, akala niya, sasawaran ko lang siya ng 3,000. Tapos, nang sumahod, binigyan ko ng 7,000. So, masaya siya. Kaso nga lang, yun ang problema sa kanya, parang pako. Hindi babaon kung hindi mo siya pupukpukin. Kahit nagkakalat sa paligid, walang common sense. Kaya ko sa taong ganun. Mahirap kasama. Kasi ako mga kaparmers, punong-puno ako ng experience. Lahat na na-experience ko sa abroad mga kaparmers, sinabuhay ko yan, nasa isip yan. Kasi nung nasa abroad pa ako, grabe. Sabi ko sa sarili ko, sa Pilipinas talaga, kung hindi tatamad-tamad ang tao, mabubuhay ka. Kasi kung nasa abroad ka, walang panahon na ikaw ay magbabanjing-banjing. Kung trabaho, trabaho talaga. Hindi pa pwede na hindi ka magtatrabaho. Kahit may lagnat ka, magtatrabaho ka. Pwera na lang kung maganda ang iyong company na papasukan na okay lang kahit hindi ka pumasok basta't may medical certificate. Paano kung mga amo mo ay Egyptian, mga Arabic na mga masasamaang ugali? Pero kung nasa magagandang lugar ka, nasa malamig na lugar, baka maganda doon, hindi ko pa nasubukan naman yun. Subukan ko lang doon sa Middle East, mga farmers. Hirap ng buhay. Ang obligasyon mo, panay padala lang. Yun ang obligasyon mo, buwan-buwan eh. Ang iisipin mo, obligasyon mo talaga magpadala. Kaya sinubukan namin ni Mrs. umuwi, kaya naman. Kaya naman dito mga kaparmers, basta magsipag lang tayo. Ito, after how many months? Ilang months ba namumunga yung red lady mga kaparmers? Wala pa akong idea dahil hindi ako na makapag-research dahil ito nga, sobrang busy palagi sa ating gawain. Nagtatanim lang ako nito para at the end of the day, mayroon tayong ma-harvest, di ba? Ang pinaka main purpose ko dito ay pagkain ng ating alaga. Pero alam kong makakapagbenta tayo. Basta't hindi ubusin ng insekto. Sa pagtatayo ko naman ng mini farm sa pagsisimula, medyo nahirapan din ako. Kasi maraming mga struggle, lalo na nagsimula ako ng January, sobrang maulan. Pero ini-enjoy ko dahil nagsisimula pa lang tayo. Talagang excited ho ang lahat. Excited po ako sa lahat ng nangyayari. Pero ngayon nakakaramdam na ako ng pagod. Pero yung pagod ko, iniisip ko na lang. Kung nandun ako sa abroad, mas grabe yung aking stress. Palagi ako nag-iisip, paano ba ako uuwi sa Pilipinas, paano ba ako makakapag-forgood. Palagi yung ganyan nasa isip ko. Kaya pag ako'y napapagod dito, iniisip ko na lang. Noong una, pangarap ko to. Tapos ngayon, bakit ako mapapagod? Normal lang naman siguro mapagod. Ang importante, hindi tayo bibitaw sa ating mga pangarap. Dami pa oh. Mga 100 na puno ito mga kaparmers. So siya, tama ng kwentuhan. Kung meron kayong advice sa akin, open po yung ating comment section. Yan po ay maraming salamat sa inyo. God bless po.